pinagpalit ka man sa isang buwan lang, sa isang linggo lang, kung tinanggap mo pa, ikaw na ngayon dito yung magiging TA-NGA. Magiging tanga ka dito kapag tinanggap mo pa. From Chris, Sir Kiko, may problema ako. Di ko na kaya, ramdam na ramdam mo na nagsisinungaling siya. Yeah, kasi pag ang isang tao nagsisinungaling or ayaw na sa'yo or nagloloko, asahan mo puro pagsisinungaling na yung matatanggap mo dyan or yung maririnig mo. Kaya mag-isip-isip ka na rin kung kaya mo pa bang pagkatiwalaan yung taong yan. Kasi kung hindi na, atras ka, huwag mong sirain yung mental health mo. Mahirap kapag LDR kayo, pero depende naman siguro. Alam nyo ba yung LDR is nakadepende din yan sa tao. May taong nabubuhay sa LDR, may taong hindi nabubuhay or hindi kayang mabuhay sa LDR. Okay? So kilalanin nyo rin yung sarili ninyo. No? Hindi sa lahat ng tao kasi akala nila kaya nga nila LDR sila eh. So kaya ko rin yan. Hindi ganon. Kilalanin nyo po yung sarili ninyo kung kaya nyong mabuhay sa isang relasyon na LDR o hindi. Kilalanin nyo. Kasi kung alam ninyo mismo sa sarili ninyo na hindi mo kaya, wag mong hayaan na magkalayo kayong dalawa. Masisira kayo dyan. Kasi ang LDR, napakahirap. Yung isang paa ng relationship ninyo is nasa hukay. Asahan nyo po yan. Totoo po yan. Kaya ako, share ko lang sa inyo, kilala ko yung sarili ko. Hindi ko kayang mabuhay sa isang long distance na relationship. Maureen, thank you. Kaya kilalanin nyo rin yung sarili ninyo. Paano malalaman na mahal ka ng lalaki kahit LDR kayo, idol? Try mong try mong i-video call sa gabi bago matulog. Dapat consistent. If hindi niya kayang magawa, may tinatago yan, hindi ka mahal ng taong yan. Kung minsan kasi, yun na nga lang, finifeed na sa atin yung mga traits na ikis or sinyalis na hindi tama. Pero parang ayaw pa natin maniwala. Lalong-lalo na kapag from Chris. Yeah, thank you. You're welcome din. Lalong-lalo na kapag napamahal ka sa tao. And kapag tayo kasi yung nagsisik, no, kung tayo ang naghahanap ng karelasyon, is mas lalo tayong mabubulagan eh. Kasi tayo mismo ang may kagustuhan. Kaya mas lalo tayong mapapasadya na magpapakabulag. Okay lang yan. Kasi gusto ko siya eh. Kasi mahal ko siya. So, mabubulagan ka. But if kung mas inuuna mong magmasid, makiramdam muna, no, saka mo gustuhin yung isang tao, ay mas maisasalba ka. Kaysa mas inuuna mo yung nararamdaman mo, saka ka magmasid, wala, mabubulagan ka na. Dahil kung anumang makikita mong ikis o red flag sa kanya, babaliwalain mo na. Wala eh, ginusto mo na eh, na okay, gusto ko siya eh. Andyan na eh. From Riza, malalaman mo love ka niya, yung ka-LDR mo, kung nag-e-effort siya every time, every to spend time with like, nagpa-plan siya. Isa na rin, tama naman. Kasi sa LDR, ang maano mo lang dyan, mapapaniwalaan mo lang yung sinasabi niya. Hindi mo nakikita yung buong paligid kung ano bang ginagawa ng taong yan. May naligaw sa akin ngayon, host, 4 months. 4 months na siya naligaw, pero di ko alam kung seryoso siya na nadala na ako. Okay? Wag muna magpadalos-dalos. Hayaan mo lang muna yung taong manligaw, yung tao na yun na manligaw. Tingnan mo kung consistent din. Now, if ito rin huwag ninyong baliwalain na kung sa ligawan stage pa lang or situationship na
Kapag may nararamdaman kang hindi tama, sinyalis po yan na magkakaproblema ka sa taong yan. No? Biruin mo, naliligaw pa lang pero parang sumasakit na yung ulo mo, parang palaisip pa na sa'yo. Sinyalis po yan na, na mas lalong magiging masakit yung ulo mo dyan. O sasakit yung ulo mo. Yeah, Miss Libra, you're welcome. Thank you sa mga bagong pasok. Live-in partner ko nga, walang pake kahit may anak na kami. Iyaan ko din siya kasi nasa ibang bansa ako. Yes, oo. Mag-focus kayo sa trabaho ninyo, huwag kayong magpa-apekto. Lalo na kapag